Buong mundo nagulat at ginulantang mga kapatid dito sa utos ni Trump, no? At sa pool dito ang mga transgender, mga LGBTQ mga kapatid at saka mga anti-Christ na dito sa executive order ni Trump na nagbabawal sa transgender girls. Ibig sabihin mga lalaki, biological men na nagpapalit ng kasarian na sumali o lumahok mga kapatid sa mga patimpalak na para lamang sa mga babae. No? Ito, panoorin natin tong balitang to mula rito sa GMA News mga tol. Bago natin to simulan, bilang isang tao, ikaw ano ang masasabi mo sa balitang to mga kapatid? Pwede ka magbigay ng komentaryo sa ibaba about dito sa utos ni President Trump. No? Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Umani ng iba't ibang reaksyon ang bagong executive order ni US President Donald Trump na nagbabawal sa transgender women na pumasok sa sports na pambabae. Nagpataw rin si Trump ng sanctions sa Kasi lugi naman talaga mga to, lalo-lalo na pagdating sa palakasan halimbawa. Halimbawa mga kapatid, boxing. Halimbawa na lang boxing na para sa babae. Kasi 'di ba may boxing na para sa babae, may boxing para sa lalaki. Syempre, doon naman talaga 'yon. Pero pag boxing na para sa babae, dapat real woman lang talaga. Kung babae, babae talaga. Kasi kahit sabihin mo transgender 'yan, nagpapalit na ng kasarian 'yan, 'di ba? Yung DNA niyan, 'di ba? Yung lakas niyan, yung power niyan, mga tol, sa lalaki pa rin. 'Di ba? Talagang bugbog ang mukha ng babae, mga kapatid, kada tatamaan ng suntok nun. 'Di ba? Lugi sila doon. Lugi yung mga babae doon kapag pinayagan yung mga transgender girls na sumali sa boxing na pambabae. mga tumutulong sa mga investigasyon ng International Criminal Court. Ating saksihan. Mahigit 2 linggo matapos maupo sa pwesto, may panibagong tanggapang binuo si US President Donald Trump. Inanunsyo na ito sa National Prayer Breakfast sa Washington DC sa Amerika. Ang tungkulin ng tinawag niyang Task Force to Eradicate Anti-Christian Bias. Anti-Christian bias. The mission of this task force will be to immediately halt all forms of anti-Christian targeting and discrimination within the federal government. The task force will work to fully prosecute anti-Christian violence and vandalism. Kasi kung naaalala ninyo mga kapatid, yung pahayag mismo ni President Trump, dalawa lang daw ang gender, dalawa lang daw ang kasarian sa mundo, babae at lalaki mga tol. So hindi talaga siya pabor doon sa LGBTQ, LGBTQ+. Ganun, na hindi siya pabor doon. Dalawa lang ang kinikilala niyang gender. Na ngayon kasi sa panahon natin ngayon mga tol, unti-unti na kasi talaga silang nagiging tanggap. 'Di ba? Nagkaroon na nga ng same-sex marriage, nagkaroon na nga ng alam mo 'yun sa iba't ibang state, no? Nagkaroon na ng malawakang pagtanggap kasi. May mga naging issue pa nga dati na sa mga beauty pageant, 'di ba, ay nakakasali na yung mga transgender women din sa mga beauty pageant. Umani ng iba't ibang reaksyon ng mga executive order ni Trump nitong mga nakalipas na linggo. Isa rito ang kautosang nagbabawal sa transgender girls and women na sumali sa sports na pambabae. Nauna nang sinabi ni Trump na sa kanyang administrasyon, 2 lang ang kikilalaning kasarian. Di ba? Babae at lalaki. Under the Trump administration, we will defend the proud tradition of female athletes, and we will not allow men to beat up, injure, and cheat our women and our girls. From now on, women's sports will be only for women. Iba kasi pa rin mga kapatid, no? Tulad nga ng sinabi ko kanina, kahit na transgender ka na, nagpalit ka na ng kasarian mo, pero biologically, isa ka pa ring lalaki at yung lakas mo, 'di ba, yung physical strength mo, 'di ba? Natural physical strength mo, talagang panglalaki pa rin 'yan. Alam naman natin 'yon mga tol. Meron kang mga kayang buhatin na sabihin natin, kaya na ng babae 'yan, buhatin. Pero yung sa'yo, natural kasi talaga. 'Yun talaga yung lakas mo. 'Di ba? Kahit sabihin nating atleta kayo pareho, iba pa rin talaga yung lakas ng isang biological na lalaki talaga.
Wala pang 24 oras mula ng pirmahan ng kautusan, nag-anunsyo ang National Collegiate Athletic Association ng Amerika na hindi na pwedeng lumahok sa mga women's team ang mga student athlete na ipinanganak na lalaki. Bago ito, pumayag ang organisasyon na lumahok ang mga transgender women basta't maaabot nila ang partikular na testosterone limit. Ikinatuwa ni Trump ang anunsyo ng NCAA sa may gitna. So sumuporta agad, no, ang NCAA. Umaasa siyang susunod na rin dito ang Olympics. Ano-ano pa ba mga women's sports, di ba? Na pwede kayo magbigay ng comment, mga kapatid, no? Comment nga kayo sa ibaba. Ano pa ba yung mga women's sports na sa tingin ninyo lugi yung mga totoong babae kapag ka may sumaling transgender? Ito hindi para sa pag-aano sa mga transgender. Doon lang tayo sa totoo, mga tol. Iba pa rin naman kasi talaga yung development ng muscle ninyo, muscle ng mga lalaki, di ba? Halimbawa, yung sinabi ko kanina, boxing, kasi parang may napanood ako dati. Hindi ko alam kung Olympics ba yun. Boxing yun babae siya, totoong babae, tas ang kalaban niya transgender. Lamog yung mukha niya, mga tol. Kada suntok nung transgender, lamog yung mukha niya. Kasi syempre, ano pa rin yun, mga tol, no? Lalaki pa rin yun sa niya, loob-loob niya. Ano pa ba? Volleyball, mga ganyan. Yung mga dragon boat, yung mga ganon, di ba? Pag puro babae, dapat puro babae lang talaga kasi iba pa rin talaga pag sinamahan mo ng lakas ng lalaki yun, di ba? Sa Los Angeles sa Amerika kasi nakatakdang gawin ang susunod na Olympics sa 2028. Yan, sa Olympics. Bagamat pinupuri ng mga kapwa Republican ni Trump ang polisiya, ang mga Republican pala Republican ako Republican Syndicate. kritiko sinasabing inaapakan naman nito ang karapatan ng transgender athletes. Bukod dito, iniutos din ni Trump ang pagpapataw ng sanctions sa mga tumutulong sa mga investigasyon ng International Criminal Court sa mga US citizen at kaalyado ng Amerika gaya ng Israel. Iniutos na i-freeze ang kanilang assets sa Amerika, gayon din ang pagbabawal na makapasok sila at kanilang pamilya sa Amerika. Hindi miyembro ng ICC ang Amerika at So parang Pilipinas din. Israel, kaya wala raw itong jurisdiksyon sa dalawang bansa. Minsan kasi makukulit din tong ICC, no? Kahit hindi na nga nila member, ang kukulit pa rin nila Hindi pala member ang Amerika at Israel, pero gusto pa rin nilang makialam. Parang dito sa Pilipinas, di ba? Hindi na nga tayo member ng ICC, pero gusto pa rin nila, mga tol. Gusto pa rin nilang pumasok dito. Bago ilabas ang kautusan, nakapulong ni Trump si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na wanted ng ICC dahil sa giyera sa Gaza. Kinondena ng ICC ang executive order at sinabing pinaninindigan nito ang kanilang personnel. Para sa GMA Kulit no? Hindi ka na nga member ng ICC pero gusto ng ICC under jurisdiction ka pa rin nila So na-bad trip na si Trump, no? Binigyan na sila ng sanctions, pinapa-freeze yung mga nila doon, yung assets nila doon, mga tol. Pero balik tayo doon sa executive order ni Trump, no? Ikaw bilang isang tao, ikaw ba'y nag-a-agree o ikaw ay disagree? No, kasi hindi ko alam, mga kapatid, baka meron sa inyo mga member din ng LGBTQ. Hindi naman sa inaano natin kayo, no? Pero ang sinasabi lang dito kasi polisiya yan ni Trump, 'di ba? At bago pa man siya maging presidente, nung nangangampanya na siya, sinasabi niya na yun Sa administrasyon niya, 2 lang daw ang kikilalaning kasarian. Kasi mga tol, sa ngayon hindi naman sa lahat. Pero yung iba kasi nagiging alimbawa yung mga nabalita dati, yung tinawag siyang sir. Hindi natin alam, mga kapatid, kung ano yung buong kwento nun pero ang nakita ko lang dun sa post, tinawag siyang sir ng isang waiter, pinatayo niya ng matagal, sabing gano'n, di ba? At umani ng batikos yung isang LGBTQ na yon, mga tol. Tapos ngayon, nagkakaroon na rin. Meron ako mga napuntahan, meron ng 3 uri ng CR. Merong lalaki, merong babae, at meron din para sa mga LGBTQ. Nagiging gano'n na kasi ngayon talaga sa panahon natin ngayon. Diba? Hindi na yung dati CR lang na pambabae, CR lang na panlalaki. Tapos kapag alam mo yun, may mga nagvi-video, mga nagba-vlog na nakakaranas daw sila ng discrimination, mga ganyan mga bagay. Pero dito sa Amerika ngayon, executive order na yan. At sabi nga mismo ng president nila, 2 lang daw ang kasarian na kikilalanin under ng kanyang administration. Ano sa tingin mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.